Magandang araw po muli at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoorin po natin itong naging komento at paalala ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte kay President Bongbong Marcos. Ito po ay noong rally sa Davao noong Abril 14. Panoodin po natin ito. Tingnan lang nato si Marcos. Mr. President, be happy and finish your term in 6 years. Nakontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaintindi. O ipasay mo. Mura na yung ako. Kontento ka na lang, happy ka na. Ayaw na lang ang baso na ng maguba ka lang kitang amigo, magkontrata na maglakaw sa kampanyahan ay magkadugay, magkangilad ng akong baba. Kaya ako na ba, mahilig ko, mamahikas, kasi igo sa iyon man ako dili, maguba lang ang pagkamigo nato. And he will just destroy the country. Kaya, na ay mo, pag-ingon pa lang ni mo constitutional change, automatic na naara yung divider. At ito ni angay ng makampini mo katong dili. So, likay na lang na buhaw na lang ang atong bayan. Sigugmaan na lang ang atong bayan. Sigugmaan ang Pilipino. Hunaan na, hindi mo na kitang tanan o sarataka. So, yan po ang naging pahayag ni dating Presidente kay Rodrigo Roa Duterte para kay kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos, na makontento na lang siya sa 6 na taong paninilbihan bilang Pangulo at gawin na lang ang tama para sa taong bayan at sa mga Pilipino. Nabanggit din po niya yung tungkol sa pagpatalsik sa tatay niya na hindi naging maganda. Nabanggit din po niya yung constitutional change at mukhang hindi talaga maganda ang naging resulta at magiging resulta kung sakaling matutuloy. Sa ngayon, sa nangyayari sa sitwasyon ngayon, ang dami kasing issue, ang daming dapat maipaliwanag yung presidente natin sa ngayon, lalo na yung mga corruption sa gobyerno, yung mga budget na hindi maipaliwanag kung saan napunta, sa Senado, sa Kongreso, at yung isang pinakamalaki, yung pagkakadawit niya sa illegal drugs na mismong ang sinasabi ayon sa PIDEA kay Maharlika, siya mismo ay gumagamit. So, isang napakalaking tanong kung paano niya patatakbuhin ang bansa kung totoo na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. At hindi yan mawawala hanggat hindi siya kumikilos para patunayang hindi totoo ang lahat. At isa lang ang katapat niyan. Kailangan niyang sumailalim sa isang lehitimong pagsusuri sa droga na nakapubliko. At tingnan po rin natin itong isang larawan na ipinost ni Attorney Trixie Angeles. Ito po yun. Base po sa post, 80% daw ng 2024 budget winaldas na. At ayon sa pagkakasabi, basahin po natin. Kailangan makuha na agad yung budget, baka kasi di sila umabot sa katapusan ng taon. Komento ni Luminous by Trixie Angeles and Ahmed
paglinawan sa kanyang FB post. Congratulations, Bongbong Marcos. So kung totoo po ito, malayo-layo pa yung tatakbuhin ng taon. Nandito pa lang tayo sa second quarter. Nag-uumpisa pa lang. Baka bago tayo umabot ng third quarter, wala nang budget. So dapat po mapagtuunan ng pansin ito ni Marcos at mabawi yung mga nakurap, yung mga sinasabing hindi may paliwanag na gastos ng Kongreso, yung mga organisasyon o proyektong napunduhan kahit wala pang mga regulasyon kung paano gagawin, kung paano gagastusin yung budget. Kayo po mga kababayan, sana po maging mapanuri din tayo at makita natin yung nangyayari sa paligid. Okay. Hanggang dito na lamang po muli at magandang araw. Paki-like and subscribe na lang po muli. Maraming salamat po.